So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Tatak Trending PH. So, meron itong pamagat na kakapasok lang, Chis Escudero nagpaalam na tuluyan ng sinibak ni PBBM sa pwesto. So, yan yung panoorin natin, men. Tingnan natin kung anong nasa loob ng video to, So, bago natin simulan, Tatak Trending PH, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, kakapasok lang, Chis Escudero nagpaalam na tuluyan na sinibak ni PBBM sa pwesto. So, kaya na lang bahalang humusga kung ano yung nasa loob ng video to. Again, Tatak Trending PH, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Thank you for your service. When I bid goodbye and bid farewell to the Senate, Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Senator Chis Escudero nagpaalam na sa pagiging Senate President. PBBM tinanggal na si Escudero. Matapos sumabog sa galit si PBBM kay Chis Escudero dahil sa kanyang 142 billion budget insertion sa 2025 na kung saan napag-alaman ni PBBM ay I think hindi pa naman tinanggal. hindi naman naayon sa programa ng administrasyon. Grabe, Chis Escudero sibak sa pwesto ang hatol ni PBBM matapos mabuking ang ginawang anomalya. Narito at panuuli ng matinding revelasyon. mga kababayan, Pero yung anomalya, I think meron talagang anomalya about kay Chis Escudero, Pero yung natanggal, I think hindi pa naman. Pero syempre, kung mapatunayan yung mga ganyan kabigat na anomalya, di ba? Edi dapat lang talaga natanggal yung hatol. welcome sa isang episode ng ating Ponto. Tapos syempre, hindi lang tanggal, dapat kulong din kung mapatunayan, di ba? Diretso, ito, binanta ng Malacanang si Chis Escudero tungkol sa 2026 budget. Siyempre, tungkol sa mainit na issue ng insertions. Alam naman natin na naging mainit yung mga issue ng insertions na yan. Sinabi rin yan ni Senador Tito Sotto na kahit nung nasa US pa si PBBM, sa pagbisita nito doon at nang nalaman, lumabas yung mainit na balita na yan na mayroon palang 142.7 billion pesos na insertions si Chis Escudero sa 2025 budget. Sabi ni Tito Sotto na Tapos baka sasabihin na naman nila, pinopolitika na naman sila. Kasi yun nga, parang kesyo nakitaan si Escudero na may pagsuporta sa mga Duterte or may baka Duterte. Sasabihin na naman ng mga yan na pinopolitika si Escudero. Ang galing, di ba? Gagawa-gawa kayo ng anomalya tapos kapag sinisita kayo, sasabihin nyo pinopolitika kayo. nagalit si PBBM. Nagalit nang malaman yan. Kaya pala doon sa kanyang speech, noong SONA, talagang isang kumuha ng atensyon ay yung kanyang banggit na ang 2026 budget ay bubusisiin na. Hindi na pwede yung mga insertions. At kung marami ng mga insertions yan, kapag ang Mabuti budget na. ay pinasa daw ng Kongreso, ay hindi na aayon sa programa ng administrasyon. Ito ay kanyang ibibito. Yan ang warning ni PBBM. Nag-react si Wow. Escudero dyan, si Chis Escudero, na akala naman ay ipinagtatanggol ang Senado o ang Kongreso. Ang sabi niya, hindi naman pwedeng hindi namin busisiin yan. Pag may nakita kami dapat baguhin, babaguhin namin yan. Kami ang may power of the force. Wow, ang tapang ni Chis Escudero. Ang tapang. Parang nakikipagmatigasan sa Malacanang. Sige nga, hintayin natin Nako. sa susunod na mga araw kung totoo yan kanyang mga sinasabi. Ganito yung eksaktong sinabi kasi ni Chis Escudero. Bilang tugon dyan sa sinasabi ng tuwali, sinabi mismo yan ni PBBM na talagang bubusisiin ang budget at kapag maraming mga binago ang Kongreso, lalo na mga insertions, ito ay ibibito niya, sabi ni PBBM. Pero sabi naman ni Chis Escudero, Tama naman, bakit hindi kasi pinal, di ba? Bakit parang temporary lang? Ano ba yan, sobrang liit lang ba ng time para gawin yan? Para magkaroon sila ng na babaguhin. Di ba? Kayo, agree ba kayo doon sa sa gusto ng Pangulo na ibivito if ever? Kasi ako parang mas maganda nga yun. Di ba? Mas maganda nga yun. hindi naman porket binalangkas ng executive, lahat yun ay tama na. Hindi naman porket binalangkas ng executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at hindi na nakaukit na sa bato. Wow. Yung mga kalihim mismo ng Pangulo, ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. Yan. So ang sinasabi ni Chis Escudero, hindi pwedeng hindi nila baguhin ang budget kung may nakita raw silang dapat baguhin. Kasi sila daw ang may power of the force. Kahit ipinanukala yan o ipinopose yan ng executive, hindi raw yan nakaukit sa bato. Naging matalingaga naman si Escudero. Grabe So pumapalag na talaga siya pumapalag na talaga. Kaya pala dati palang naamoy na siya ng ng mga nagko-comment siya sa natin, yung mga kababayan natin. Naamoy na talaga nila si Escudero. Okay sana yung mga sinasabi ni Chis Escudero na yan. Tama naman yan.
ang Kongreso ang may power of the purse. Tama yan. At tama namang ipaglaban niya ng Kongreso. Tama rin na hindi naman lahat ng sinasabi ng ehekutibo ay sasang-ayunan mo. Dapat mo naman talaga itong busisiin. Trabaho naman talaga yan ng Kongreso. Ang problema lang kay Chis Escudero, ang yabang-yabang niyang mag-sabi na bubusisiin ang budget ng ehekutibo, pero hindi naman talaga binubusisi. Ha? Yan naman talaga nangyari, hindi naman binubusisi. Ang ginagawa nila ng Kongreso, lalo na sila sa Senado, nakikipag-ano sila, dinadaan lang yung mga committee hearings, parang formalities na lang. Wala namang problema dun sa mga committee hearings. Yung mga pinopose ng executive, halos sila aprobahan din nila. Saan sila ngayon interesado itong Kongreso? Nung pagbabago ang ginagawa nila. Hindi naman nila kinukontra yung proposal ng executive. Hindi. Ang ginagawa nila, nagsisingit din sila ng kanila. Yun ang tinatawag na insertions. At nangyayari yan sa BICAM. Doon sa committee hearings, wala naman sila masyadong binubusisi doon. Ang bilis-bilis nga ng mga pagtalakay ng mga budget hearings ng mga komite ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Ang bilis, wala naman halos, hindi naman talaga binubusisi ng Kamara. Ay mga sinasabi ni Chisto, bubusisiin. Nagkakaroon ng issue dyan pagdating na doon sa BICAM. Kasi ang ginagawa ng mga kongresista at senador, lalo mga opisyal ng Kamara at ng Senado, yung kanilang isisingit na kanila naman. Yun naman yun. Kaya halimbawa si Chis Escudero, pagdating sa BICAM, nag-insert ng 142.7 billion. Si Romualdez din, nag-insert din. Sabi ni Chis Escudero, kung kabuang insertions daw sa 2025 budget ay 600 billion, hinamin niya yan. Kaya lang sabi niya nga, 600 billion ng insertions, sa amin naman 142.7 lang. O sinasaan yung 400 billion. Well, kung ganyan yung kung ganyan yung siste na may ini-insert kayo, okay lang naman talaga yan. 'Di ba? Pero syempre, kapag kasisitahin or tatanungin kayo about yan, dapat open-minded kayo. 'Di ba? Hindi yung sinisingit kayo dyan, tapos biglang magagalit kayo kapag tinatanong kayo. Yun yung problema ng iba eh. 'Di ba? Syempre, natural, tatanungin kayo. Yung sa confidential funds nga eh, na parang sobrang laki na ng problema about dun sa confidential funds ni BP. Ayaw pang tanungin. 'Di ba? Yung mga DDS galit na galit pa, sasabihin nila, confidential nga ni. Sige, given na confidential nga yan. Kaso may lumabas na mga issue eh, 'di ba? Parang may nag-leak eh. May nag-leak na may something about sa nangyayari sa budget ng OVP. 'Di ba? So natural. Yung confidential na yan, need niyang isiwalat or need niyang ipaliwanag yan kung ano nga ba talaga nangyari sa pera. Ayun, hindi maipaliwanag. Kaya ang ginagawa na lang nila ngayon, ipapadismiss yung impeachment. Ang galing. Mahigit. Sabi niya, yun, sa Kamara yun ang imbestigahan nyo. Ibig sabihin, ang ginagawa nila, yung mga insertions, diyan nagre-react ang Malacanang sa mga insertions na yan. Kasi kumbaga, baka nga, napapalusutan din si PBBM. Hindi niya na alam na may marami pa ng insertions si Chis kasi Romualdez. Nalalaman niya pag napirma na. Kaya siguro galit si PBBM, parang naisahan siya. Kaya ngayon, nag-warning ang Malacanang, kapag ginawa yan, hindi na pwede yan. At ibibito daw yan ng presidente. Yan sabi ni Yussi Claire Castro. Ito, Palasyo sa Kongreso. Huwag abusuin kapangyarihan para magsingit. Insertions ang English niyan sa 2026 national budget. Hindi dapat abusuin yung sinasabing power of the force at maraming magkaroon kung mayroong insertions at hindi mapapakilamangan ng tunay. Yan lamang ang gusto ng Pangulo. Kung may mga insertions na may kabuluhan, malamang hindi ibito. Pero kapag nakita nila na wala naman itong pupuntahan at maaaring malalaman sa pang-abuso, hindi mag-atuloy ang Pangulo na ito ay ibito. Yan ang... Kaya nga, ang lalakas ng loob na mag-insert. Tapos kapag hihinga na ng paliwanag, 'di ba? Biglang maghuhugas kamay. Pwede ba 'yun? Pwede ba 'yun? Tapos biglang babanatan ka na lang. Pinupolitikan niyo ako. Namumulitika na naman kayo. Naninira na naman kayo. Ganyan lang yung ibabanat. Kala mo naman talaga sobrang liit lang ng kantidad ng inaano nila. Kantidad ba yung tamang word? Ng value. Dito, ang issue dito yung singit, yung mga insertions. Kaya ang ini-insist ni Chis na hindi naman kami papayag na hindi busisiin. Hindi naman yun kailangan naman talaga nilang busisiin yan, mga power of the force. Kaya lang, sa totoo, ang ginagawa nila ng Kongreso, kahit nila Chis ng Senado, lang naman, interesado sila dun sa kanilang maisisingit. Pag okay na yun, tahimik na sila. Maniwala naman tayo dun sa mga busisi-busisi. Kaya pinapagawa si Chis. Okay lang yan magbusisi kayo, pero pag mga insertions ang pinasok niyan, siningit nyo dyan, ibibito yan. Abangan natin kung totoo ba itong sinasabi ng kanya na hindi na pwede mga insertions na yan. Abangan din natin kung totoo nga ba ang sinasabi ni Escudero na bubusisiin talaga nila ang budget. Ang nangyayari kasi dito, abuso na sa budget ito. Abuso na. Siyempre, ang nag-prepare ng budget, executive. Hindi sa executive, yung gusto nila nandun ang gusto naman nila si Escudero sa Senado, kami naman, nasaan naman sa amin yan, kulang yan. Kailangan mag-insert din kami, ganito. Ganon din si Romualdez sa House. Kailangan din mag-insert din sila. Kapag okay na yan, everybody happy. Yan ang totoo dyan. Huwag ka nga, Chis. Alam mo naman kung magsabing hindi kami papayag na hindi namin mabusisi yan. Akala mo naman, interest ng bayan ang iniisip. Huwag naman na budget insertions ni Chis Escudero sa 2025 budget. Hindi, pero iba na ito. Tungkol pa rin doon, pero yung
ang pangunahing probinsya na napaboran sa nasabing insertion ay Bulacan. Ang Yun. probinsya ni Joel Villanueva. Kaya ang title ng topic natin ngayon, wow, ang swerte ni Villanueva. Bumaha ng grasya ang probinsya niya ng Bulacan sa insertion. Swerte talaga. Diba? So I think ito yung isa sa pinaka-reason talaga kung bakit dumadami or maraming tumatakbo, ano. Yeah, man. Ni Cheese sa 2025 budget. Alam nyo kung magkano ang total ng proyekto na ibinagsak? Ibinaha sa Bulacan? 12 billion. 12 billion pesos. Ganun katindi, ano? Siguro yun yung yung kanya, no, di ba? Pre over ni Joel Villanueva sa kanong naman niya ni Eddie Villanueva. Pinay-pray over si Cheese. Siguro kasama doon sa pray over na yon. Sana Bulacan ang lagyan ng pinakamalaking insertion. Natupad naman, no? Natupad. Kaya wow, ang swerte ni Villanueva. Bumaan ng grasya. Kaya dito, Yan din yung isa kung bakit sobrang pangit din ng dynasty na yan. Political dynasty, ano. Kasi pwede siyang maabuso eh. Though hindi lahat. Pero may tendency talaga. Di ba? Nandiyan humahantong yung favor pa. Favor. pag inimbestigahan na nila Soto at Lutson itong controversial na 142.7 billion na insertion sa 2025 budget na ginawa ni Cheese, isa sa mai-expose dito ang Bulacan. Ito ba'y para kay Villanueva? Ito ba'y dahil sa usapan ni Cheese at ni Villanueva? Yun, malalaman niya. Kaya pala, ang partnership ni Cheese at ni Villanueva, matindi, ano? Matindi pala ang kanilang pinagsamahan. Kaya dito sa impeachment, makita niyo yung yung kanilang coordinated ang kanilang galawan. Kahit ngayon, pag sabi ni Villanueva na posibleng ma-move sa August 4 ang impeachment, yun din ang sinasabi ni Cheese na hindi July 29 kundi posibleng June. Wala na talaga yan, par. I think never talaga masisimulan yan. Kasi wala lulugiin ng majority yung minority. Diba? Which is, yun nga, sobrang sad lang. Nakita ko lang kanina, parang pinagtatalunan ni Soto at ni Marcoleta yan. Diba? About dun sa impeachment. Like, grabe talaga. Di ko talaga maisip or lubos sa kalain na may mga may mga politician talaga na sobrang diehard talaga sila sa mga nila eh. Diba? Mga kasama nila. Like, willing talaga silang baliwalain. Diba? Yung tama para lang sa pagkakaibigan, connection, like, grabe. August 4 daw ang impeachment. At posibleng si Joel Villanueva ang maging majority floor leader sa ilalim ng 20th Congress na Senado. Talagang matindi ito. Kaya sabi nga dito sa Pilipinas Today, siksik sa ham, Cheese, Bulacan, baluarte ni Senator Joel, mayroong 12 billion mula sa insertion. Yan Bulacan, the bailiwick of Senator Joel Villanueva emerged as the single biggest beneficiary of Senate President Francis Escudero's insertions in the 6.352 trillion pesos national budget for 2025, receiving a staggering 12.08 billion pesos in infrastructure allocations ayon sa ulat ng politico.com.ph. Tapos malaman-laman natin yung mga perang yan, hindi naman napupunta lahat dun. 'Di ba? Or baka yung perang yan hindi mapupunta lahat dun. 'Di ba? Isa din yan sa nakapagpaduda talaga sa taong bayan. Yung gagamitin yung mga proyekto kuno. Actually may isinawalat naman si diyan. But yun nga, sobrang sad na parang yung taong bayan sobrang saya na uy, may proyekto. Tapos malaman-laman natin yung proyektong yan depektibo pala kasi tinipid sa budget, kinurakot yung budget. 'Di ba? Yun yung mas nakakalungkot talaga eh. Sige, sabihin natin insertion, tapos doon kay Villanueva billion. Sige, sabihin natin na maganda yun. Pero yun nga, ang nakakalungkot doon, what if? 'Di ba? What if lang naman. What if yung budget na yan, 'di ba? So, yun yung nakakalungkot na part, if ever. Kaya sa politico.com.ph, bumaha ng grasya, Bulacan, Joel Villanueva's bailiwick gets 12 billion insertion from Cheese Escudero. Yan Kaya matindi, example dyan, ang isang halimbawa dyan, mga kabunyog, mga kababayan, ang isang example niyan, ayon dito, sa flood control, sa Bulacan, iisang dike, 3 phases
tig 100 million pesos bawat isa. Nako. Imagine niyo ha, flood control project dyan sa insertion na yan ni Cheese sa Bulacan. Iisang dike, 3 phases ang proyekto. Tigo 100 million pesos Grabe. bawat isa. Ha, di ba? O ang tindi, ano? Ang tindi. Ha? Kailangang bantayan Tindi itong talaga. partner ng dalawang ito. So malamang sa 2026 budget, yung partnership na yan, ganun din yan. Ganun na naman yan. Sa bagay, nandiyan naman si ano sila Ping Lacson. Si Ping Lacson, hindi palalampasin yan. Pagdating sa mga pork barrel na yan, ayaw ni Ping Lacson yan. Ha? Yun. Sa sabi ni Ping Lacson, sa ni Tito Soto, iimbestigahan talaga nila itong 142.7 billion na insertions na to. Ang pinakamalaki Nako. nga, yung Bulacan. So, hindi maiiwasan dito. Nako. May mabubulyaso pala nito pag kung magkataon. Grabe. Ganyan talaga. Gulatan talaga. Sasabihin nyo na dahil sa pagkampi nyo yan sa mga Duterte. Wala talaga. Consequences yan. Diba? Consequences nyo yan. Consequences nyo. Galingan nyo lang talagang magpaliwanag or lusutan yan. Kasi kung hindi talaga, aray ko. Madadawit dito si Joel Villanueva. Ha? Usapan ba nila ito ni Cheese? Ha? Nako. Ano ba ang kanilang dito? Usapan. Yan, mga kabunyugang matindi sa mga nangyayari sa bansa natin. Imagine nyo yan. Ang unang pinakalawang nabusog dito sa insertions ni Cheese ay ang Bulacan at Sorsogon. Ang Bulacan ay Nako. 12 billion. Ang Sorsogon ay 9 billion. Oo. Imagine nyo yan. Kanino yung Bulacan? Joel Villanueva. Kanino yung Sorsogon? Cheese Escudero. Ha? Grabe, Yan no? yun. Isipin mo lang yung 12 billion. Kunyari lang to, ha? Diba? Kumaltas ka lang dyan ng 1 million. Wala na. Milyonaryo ka na. Easy money. Ganun. Sana hindi nila kaltasan. Yun lang. Kaya, ito? Kaya pala si Joel Villanueva, ang sipag. Talagang, Nako. bilang Senate President si Cheese, napaka-aktibo ni Joel Villanueva. Kahit itong kahit ngayon dito sa papasok na 20th Congress na Senate, makikita mo, laging aktibo, bibo itong si Joel Villanueva. Dahil baha pala ng grasya ang kanyang probinsya ng Bulacan. Aray Dahil ko. yan, dito sa insertions ni Cheese Escudero. Kwentuhan. Ang grabe. Ayan, Grabe yun. Kawawang Pilipinas, pare. If ever ganyan lahat ng kalakaran. Ako nyo ito parang kaya pala nanahimik si Cheese Escudero, hindi masagot Kagabi topic ko ito, sabi ko, bakit ang tahitahimik ni Cheese? Samantalang napakainit ng issue o akusasyon na ito sa kanya, itong tungkol sa issue ng 142 billion pesos na insertions o siningit sa budget nitong taong 2025. Bakit ang tahitahimik niya? Sa impeachment ni Sara, lagi siyang nagpi-press briefing. Ito pang issue na ito na siya mismo ang nasasangkot, hindi siya magsasalita. Actually, nagsalita naman na siya. Tapos yun nga, sobrang triggered niya talaga, par. Sobrang triggered niya talaga. Like, makikita nyo yan. Ewan ko kung yung sa last video natin yun or hindi ko pa na-upload whatsoever. Basta sobrang pikon na pikon siya, par. Kaya lang yun, mukhang malinaw na ngayon. Ha? Kaya yata nananahimik si Cheese. Ayon dito sa balita, problemado daw si Escudero. Galit daw si Aray. BBBM dahil di alam Aray. kung mga issue na insertions na ito. Mukhang mauun siya ang pagka-Senate President o pagka-SP ni Cheese. Ha? Ano mga kabunyog ha? Ano ito? Mukhang ibang klase ito. Ha? Hindi po ito ito yung yung kumpletong kwento niya. Sa post sa Pilipinas Today. O yan. Ibigay natin ang credit sa Pilipinas Today. Ha? Alisin ko muna yung title ko. Lakihan ko tong letra dito. Ayan o. Iginiit ni Senator Vicente Tito Soto III na kung alam umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 142.7 bilyong insertions di umano ni Senator Francis Cheese Escudero sa 2025 national budget ay agad sana Grabe, no? niya itong ibibito. Anya, nagalit umano ang Pangulo na kasalukuyang nasa Estados Unidos nang makarating sa kanya ang tungkol dito. Sinabi pa ni Soto na kailangan umanong imbestigahan ang issue sa lalong madaling panahon dahil posible umanong ginawa ang insertions sa huling bahagi na ng BICAM. Open ko. Kaya nga Kasi syempre, natural na magalit yung Pangulo kasi kapag yung BICAM na yan, maano na naman yan, yung Pangulo na naman yung sisisihin. Diba? Atakihin naman ng mga atakihin na naman ng mga DDS. Sasabihin na naman nila, uy,
Grabe na naman yung bycam again and again. Di ba? So, hindi nila alam si Escudero, ano din pala. Meron din parang ano dyan. We have to do that because we cannot tolerate that. Close quote. Saan niya? O yan ha? Yan po ang source natin. Hindi po tayo gumagawa dito ng kwento lang ha? O yan. So, lumalabas dito, ayon dito sa Pilipinas Today, nalaman na ni PBBM habang nasa Amerika ang mainit na issue ng insertions ni Chis Escudero. O, base doon sa balita na binasa natin sa Pilipinas Today, sabi daw ni Tito Soto, nagalit ang presidente. Ha? Oh, shout out Milton Lozada, Ronnie Romero, kumusta po kayo? Good afternoon. O, kay Jun Arquesa, good PM, kay Budang Badak. Oh, sabi ni Budang Badak, Chis, karmo mo daw yan. Upal ka kasi. Ako. Oh. Kupal. Grabe naman yun, par. Kupal ka ba, Mga boss? nyo ba? O, taga-sursugod si Rachel Dino nanonood sa atin, pero kinakahiya niya daw si Escudero. Aray ko. Yan din ang tanong natin, Marilo, ha? Bakit tahimik si Chis? Pero yun na nga, kung totoo itong sinasabi dito na parang nagalit si PBBM, ha? Siguro hindi masyadong na-brief si PBBM sa mga bagay na yan. Nung pinag-uusapan ang budget ng 2025, hindi siguro, blind siguro dyan si PBBM. Ay ngayong nalaman na yan, nakarating na kay PBBM yan, ay mukhang nalulula, ha? Ganyan kalaki ang insertions na isiningit ni Chis, mukhang alam naman nila. Yung kasing pag-i-insert, normal yan. Ganyan talaga yan. Kalakaran yung mga insertions na yan. Kaya lang ang lumilitaw dito, ha, baka nabibigla si PBBM na ganun pala kalaki ang insertions. Di ba? Ganon kalaki yung insertion. Tapos syempre, yun nga, hindi ngayon pwedeng palampasin. Kasi for sure, yung mga DDS na yan, di ba? Ipapahid na naman nila yan sa Pangulo par. Isisisi na naman nila yan dun. Di ba? Grabe. Well, kung wala naman silang ginawang kababalaghan dyan, hindi sila dapat matakot. Pero kung papalag sila dyan, aba, baka may something na yan. O, tama si Spearman. Halos lahat naman ng senador nakikinabang sa kanyang kalakaran. Tama po yan, agree po ako dyan. Kaya lang, yung ganyan kalaking amount, ha, ay mukhang ano na yun. Ha? Mukhang nakarating na yan sa presidente. Kung papaniwalaan natin ang sinabi ni Tito Soto doon sa binasa ko. O, kumusta kayo sa Qatar? Kabunyo Grocery, abilan nyo, ha? Kaya ito, ayon dito sa sinabi ni sabi ni Tito Soto dyan, siguradong hindi niya alam. Dahil kung alam niya yan, siguradong veto yan. O, yan. Kinote si Tito Soto. Ibig sabihin, hindi alam ni PBBM na ganun kalaki ang insertions ni Chis. Ngayon lang lumabas. Especially, nangangamoy nangangamoy Duterte. Ngayon lang lumabas. O, ang dali sanang sagutin niya ni Chis Escudero eh. Bakit? Unang-una, kung ang nagdi-discuss niyan ay mga vloggers lang na tulad ko, pwedeng hindi niya pa yan seryosuhin, di ba? Di ba? Pwedeng sabihin na, hindi ko papatulan yung mga vlogger lang na yan. Ay, ang naglalabas na ngayon si Tito Soto na. Aray ko. Si Tito Soto na. Si Tito Soto, hindi naman yan hindi naman babanggitin niyang ganyan ni Tito Soto na wala siyang source. Senador siya. Oh. Tama. Yan talaga yung tunay na gumagamit ng source. Kasi yun nga kanina yung bardagulan nila ni Marcolita. Gumagamit talaga siya ng sources par. Di kagaya nung iba, di ba, na nagbe-base lang sa intriga. Di ba? Puro intriga lang. Di ba? Oh, kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ako sa tingin ko talaga, totoo itong mga akusasyon na ito kay Chis. Kasi kung hindi totoo yan, sasagutin niya na yan. Sasagutin niya na yan. Kung tayo lang ang nagtatalakay ng issue na to, pwedeng hindi niya pa seryosohin. Ha? Ay kapwa niya ng mga senador ang nagre-raise ng issue, si Tito Soto. Oh. At saka, kalaban niya yan sa pagka-Senate President. Siyempre, hindi pwedeng hindi niya seryosohin yan. Kaya lang, mukhang talaga. Kung totoo itong sinasabi ni mukhang tagilid, gano'n. Tito Soto, nagalit daw ang presidente nang malaman itong insertions na to. Ha? Kaya ang mangyayari dito, mukhang magkakaroon, kung totoo ito kung totoo, magkakaroon ng pagbabago ng mga alignment sa Senado bago ang July 28. Malapit na, 24 na ngayon. Nako. Ha? Oh, lumalabas dito, nag-uupensiba si Tito Soto. Kasi, syempre, kalaban ni Tito Soto si Chis sa pagka-Senate President. Ha? Tama naman anuhin talaga yan para syempre makatikim din tayo ng iba, diba, na yung papalag talaga. Yung hindi magbibigay sa hindi magbibigay sa kung ano yung panggat niya, kung ano or saan yung utang na loob niya, kung ano yung mas malapit sa loob niya, 'di ba? Yung hindi takot na banggain yung kabilang partido.
yun dapat yung ilalagay dapat bilang Senate President, ano. So alam nyo na yan. I know for sure alam nyo na kung sino yan. Sabi ni Edgar Ancheta, sobra yan sa railway patungong Bicol. Oo nga eh. Ang inuutang noong panahon ni Duterte sa China para lang mai-restore yung biyahe ng Bicol Express, yung train papuntang Bicol, 40 billion. Ang sabi, wala daw pera ang gobyerno. Ay ito, pinag-uusapan, 142 billion. Alam niyo kung ano lang itong mga 140 billion na to? Multipurpose building. Tapos ano yun? Mayroon ding flood control. Kaya alam naman natin yung mga flood control, wala naman yan. Oh. Ayan. Ano ito? Malamang alam naman ni PBBM. Flood control na abuti ng 3 taon, 5 taon, tapos kapag gagamitin na, hindi din magagamit kasi baha pa rin. Diba? Sisisihin pa yung ulan, sisisihin pa yung baha. Mayroong mga insertions, pero siguro hindi siya masyadong na-brief kung gaano kalaki ang insertions ni Cheese Escudero. Kaya pala, ngayon natin maunawaan, bakit nung mainit ang issue ng 2025 national budget, di ba, kini-question yan nila Professor Shelo Magno, kini-question yan ng marami. Mainit na issue yan, nakarating na nga sa Supreme Court eh. Di ba? Nakarating sa Supreme Court. Yung kaso na yan sa national budget ng 2025, yan ang pinaka-controversial na budget na nakarating pa nga sa Supreme Court mismo ang kaso. Hindi pa yan nare-resolve ng Korte Suprema. Kini-question ang constitutionality at legality ng 2025 national budget na yan. Kaya lang, ang naiipit dyan na parang nasisira ng todo, si Martin Romualdez at sila Saldico. Oh, di ba? Sirang-sira dyan si Martin Romualdez kasi parang si Martin Romualdez yung nagsingit. Insertions, yung mga unprogrammed funds. Pero nagtataka nga tayo noon, ibig sabihin, nakalusot din sa Senado yung mga ano na yun, yung mga insertions nila Martin Romualdez. Ay kaya naman pala tahimik ang Senado, eh sila rin pala, marami ring insertions, lalo na si Cheese Escudero. Puti lumalabas ito ngayon. Oh, puti lumalabas ito ngayon. Oh, ayan na. Pero sabi ni, So alam nyo na. Alam niya na sabi ni Tito Soto, iimbestigahan niya raw yan. Hindi raw yan pwede na palampasin yan. Oh. Kaya ano ito? Anyway, lumalabas itong issue na ito. Dapat seryosuhin din ito ng mga senador. Pag hindi sinagot ni Cheese Escudero yung seryosong issue na yan ng insertions, masisira lalo ang Senado. I think sinagot niya na pero yun nga, parang ako nung marinig ko yun, parang nabibitinan pa rin ako. Diba? Sobrang nakakabitin pa rin yung pagpapaliwanag niya. Hindi ako satisfied, something like that. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kaya masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Tatak Trending PH. Supportahan nyo yan, subscribe nyo rin. Tapos yun, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman, about pala to, dun sa something insertion related to Escudero. Well, siguro kung mapatunayan niya na may something tapos biglang nawala yung pera, kulong dapat talaga, 'di ba? I think dapat hatulan ng kulong, 'di ba? Syempre, di pwedeng parang tatanggalin ka lang sa pwesto tapos hindi ka makukulong, di mo pagbabayaran yung kasalanan mo, 'di ba? Abay apaka special treatment naman kung ganun. So, yun nga, yung abot sa Villanueva at Escudero tandem. So, I know for sure marami sa inyo dyan yung naamoy nyo na, di ba? I know for sure marami na kayo nakakaamoy niyan. Kita naman natin, dati pa yung mga vids natin about Villanueva na may something talaga sa kanya, di ba? Na parang mahalata mo talaga na doon talaga siya sa kabila. Di ba? So, medyo nakakaano lang yung part na yun. Kasi, yun nga, yung mga senador natin, nagiging ending, yun nga, nagiging abogado na sila. Si Marcoleta ngayon, G sa impeachment na yan eh. Diba? Ayan pinanalo nyo kasi. Hindi, pinanalo ng mga DDS yan. Diba? So, wala tayong magagawa. Pinanalo nila yan eh. So, sana lang talaga, sana lang next time, wag tayong, basta-basta magluklok ng ng mga politiko na kesyo, iboboto ko si Philip Salvador kasi siya, makakatulong siya kay Bibi Sara. Kasi hindi naman abogado yung tinatakbuhan ng mga yan eh. 'Di ba? Senador yung tinatakbuhan ng mga yan. In short, para sila sa taong bayan, hindi sila para sa isang tao lang. 'Di ba? So sana lang talaga sa susunod maging maingat na tayo sa mga ganitong 'di ba? Lalo na ngayon, 2028, medyo malapit na. Diba? Magugulat na lang tayo.
2028 na pala. So, sana maging ano tayo sa part na yan. Maging masusi na tayo. Di ba? Iboto na talaga natin yung karapat-dapat. Kasi yun nga, ito na. Ito na yung some kind na resulta sa ibinoto natin noong 2025. Ano? Di ba? Lumilitaw na para lang talaga sila sa isang tao. Nakakatawa nga isipin kasi yung pinagtatalunan nila is about lang sa isang tao. Mas maganda sana kasi dyan sa Senado. Like, tackle to tackle, kung kailangan mag-debate para sa gagawing project na ikabubuti sa taong bayan, go! Di ba? Hindi yung parang ganyan na nagiging grabe na yung drama. So, anyways, kayo naman sasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. And then, yeah, I think that's it na lang muna. So, again, Tatak Trending PH Pilipino IC. Like, comment, share, subscribe. Pilipino IC is out.